Nagsisimula ang pelikula sa isang chef na si Ryan, na naghihintay sa labas ng paliparan. Isang driver ang dumating upang sunduin siya, at habang sila ay nagmamaneho, napansin ni Ryan ang isang sulat mula sa kanyang kaibigang chef na si Jack. Ang sulat ay naglalaman ng password sa bahay ni Jack. Dahil wala siya sa bahay sa kasalukuyan, dumating si Ryan sa bahay, inilagay ang password, at pumasok, gutom na gutom. Naghahanap siya ng pagkain sa ref, pero nagpasya siyang magluto na lang ng kanyang sarili. Matapos maghanda ng masarap na pagkain, kinain niya ito, at pagkatapos ay umupo sa labas, ninanamnamang tahimik na paligid. Kinagabihan, sa wakas dumating si Jack, at nagkumustahan ng magkaibigan, uminom, at natulog. Kinaumagahan, ginaising ni Jack si Ryan para sa isang maagang lakad. Pagkatapos ng kanilang paglalakad, sumakay sila sa kotse, at tinanong ni Ryan si Jack kung paano niya napapanatili ang bahay at kotse. Huminto sila sa isang restaurant, kung saan nakilala nila ang isang babae na si Alice, na kamakailan lang nagbitiw sa kanyang trabaho at nais nang maglakbay sa buong mundo. Agad na naging magkaibigan ang tatlo. Bumalik sa bahay ni Jack. Si Ryan at Jack ay nagluto ng isang putahe para kay Alice, at hinamon siya sa isang blind taste test. Nanalo si Ryan sa kompetisyon. Maya-maya, habang nag-uusap sila, nagpasya si Alice na makitulog kay Jack, at nagpaalam ng good night kay Ryan bago umalis. Nakaramdam si Ryan ng kaunting lungkot, pero hindi siya nagsalita. Kinaumagahan, chinek niya ang kanyang telepono at nakita ang ilang mensahe mula sa isang taong nagngangalang Rabbit. Pagkatapos ay tinanong niya si Jack tungkol sa isang painting sa dingding. Habang tinitingnan ang kanyang account sa laptop ni Jack, nagulat si Ryan nang makita ang balanse na 7 milyong euro. Mabilis niyang dinelete ang browsing history at iniwan ang laptop. Kinagabihan, bumalik si Jack na may dalang mga gulay para sa hapunan. Pagkatapos kumain, nag-usap ang magkaibigan sa tabi ng isang tulay, kung saan inamin ni Jack ang kanyang hindi kasiyahan sa trabaho. Kinaumagahan, matapos bumalik mula sa kanilang paglalakad, nadiskubre ni Ryan na nagpakamatay si Jack. Gulat at hindi alam ang gagawin, humingi siya ng tawad sa katawan ni Jack. Bago ito itinapon, sinubukan niyang i-access ang laptop ni Jack, pero hindi siya makapasok dahil sa password. Tinangka niyang bawiin ang password online, pero hindi pa rin niya ma-access ang bank account ni Jack dahil walang ID password ng bangko. Sa kagipitan, kinontak niya ang bangko, pero kailangan ng lisensya sa pagmamaneho para sa verifikasyon. Umorder siya ng peking lisensya online. Lahat ng ito ay sa layuning mailigtas ang kanyang ina, na hawak ng isang taong nagngangalang Rabbit, at kailangan niya ng pera upang mabayaran si Rabbit. Kinagabihan, itinapon niya ang bangkay ni Jack sa ilog. Kinabukasan, humingi pa ng mas maraming pera si Rabbit, na tinanggihan ni Ryan, na lalo nang nababahala. Tinawagan niya ang kaibigang si Kevin, humihingi ng pautang, at nangakong babayaran ng triple. Gayunpaman, pinayuhan siya ni Kevin na iwan na ang sitwasyon, at binaba ang telepono. Nang bumalik siya sa bahay, nakita niyang may nakaparadang kotse na. Sa loob, nakilala niya si Imogen, na inakalang siya si Jack, at ipinakilala niya si Maurice. Pagod na si Ryan sa pagpapanggap na siya si Jack, kaya napapayag niya si Imogen na bigyan siya ng advance payment. Iginiit niyang ipadala ang pera sa ibang account, na ginawa ni Imogen, at inilipat niya ang pera kay Rabbit. Napansin ni na Imogen at Maurice ang kanyang pagkabalisa. Habang nag-uusap, napagtanto ni Ryan na hindi pa siya nakapaghahanda ng anuman, kaya nagpaalam siya, sinasabing hindi siya marunong mag-Spanish. Kalaunan, habang nakikita nila ang ilang tao sa daan, nalaman ni Ryan na gusto ng mga ito ng karne ng tao. Nagulat si Ryan, ngunit nagkunwaring alam niya ito at tumanggi. Bagaman binalaan siya ni Imogen na maaari nitong sirain ang reputasyon ng ahensya, pumayag si Ryan na manatili, kahit natakot siya sa nangyayari. Sa gabi, sinubukan niyang palihim na tumakas, pero nahuli siya ni Imogen. Agad siyang nagsinungaling, sinasabing nahihirapan siyang matulog. Ikinwento ni Imogen ang higit pa tungkol sa kanilang ahensya, na kumikita ng 100 milyon taon-taon, at nagpaproseso ng karne ng 50 tao bawat taon. Mayroon silang 75 empleyado, at nagdodonate ng 10% ng kanilang kita sa charity. Sinubukan ni Imogen na bigyang katwiran ang kanilang mga gawain. Iginiit na wala silang ginagawang masama. Kinabukasan, isinama ni Maurice si Ryan sa isang biyahe, sinusundan ng isang matandang babae at isang batang babae. Gayunpaman, biglang nawala ang babae at ang bata. Sa kanilang pagbabalik, nakatagpo sila ng isang mekanikong nagngangalang Jesse. Nagkunwari silang sira ang kotse nila at nilinlang si Jesse na pumasok sa ilalim ng sasakyan. Habang nagtatrabaho si Jesse, binigyan siya ni Maurice ng pera at inutusan si Ryan na paandarin ang kotse. Nang nasa alanganin na si Jesse, binaril siya ni Maurice nang walang pag-aatubili. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang matanda at ang bata kasama ang mga pulis. Inaakusahan si Maurice at Ryan na sinusundan sila. Mahusay na ipinaliwanag ni Maurice na nag-i-inspeksyon lamang sila ng lugar para sa isang hotel, at nagtatrabaho siya para kay Ryan. Siniguro ng mga pulis ang kanilang mga ID, at nang masiyahan sa kwento ni Maurice, pinakawalan sila. Dala ang katawan ni Jesse sa kotse. Bumalik sila sa bahay. Si Ryan,
na ngayoy malalim ng nadadamay, ay kinakabahang nagtanong kung paano nila makukuha ang pangalawang katawan. Binanggit ni Maurice na dahil nasangkot na ang pulisya, kailangan nilang maging mas maingat at aayusin ito sa ibang pagkakataon. Pagdating sa bahay, nakita ni Imogen na iisa lamang ang katawan, kaya tinanong si Maurice. Ipinaliwanag niya ang nangyari, at ngayon ay trabaho na ni Ryan ang i-proseso ang karne. Dinala ni Imogen ang katawan sa isang lihim na silid. Isinabat ito pati warik, at iniwan si Ryan para i-proseso ito bilang mutton. Habang naghahanda si Imogen ng hapunan, walang magawa si Ryan kundi tapusin ang kanyang madilim na gawain. Nang tanungin siya ni Maurice kung handa na ang lahat, numbly niyang sinagot na nasa tray na ito. Dinala ni Maurice ang natitirang parte, habang si Ryan, puno ng pagkakasala, ay lalong nawawala sa sarili. Habang mag-isa, natuklasan ni Ryan na dumating na ang kanyang peking lisensya sa pagmamaneho. Sinamantala niya ang pagkakataon, nag-impake ng kanyang bag, at nagtangkang tumakas. Habang tumatakas siya, napansin siya ng mga manggagawa. Sa kanyang pagkataranta, lumingon siya pabalik at aksidenteng nabangga ang isang manggagawa at isang bato. Dumating si Maurice at tumulong na itulak ang kotse pabalik sa lugar. Habang tinatanong si Ryan, nasa palagay pa rin ni Maurice ay si Jack. Pagbalik sa loob, tinanong ni Ryan si Maurice kung gaano na siya katagal nagtatrabaho para sa ahensya, at kung nakaramdam na ba siya ng pagsisisi. Malamig na ikinumpara ni Maurice ang sitwasyon sa pagkatay ng baboy. Ipinapakita ang kanyang nakakabalisang pagkatuwa sa trabaho. Ibinigay naman ni Imogen kay Ryan ang mga detalye para sa hapunan, at labag sa kalooban niyang inihanda ang pagkain. Sa gabi, dumating ang mga bisita para sa hapunan. Habang nagaganap ang pagtitipon, nakatanggap ng tawag si Imogen at lumabas upang makipag-usap kay Ryan. Habang sila'y nag-uusap, dumating sina Detective Ruiz at Officer Gallio, nagtatanong tungkol kay Maurice. Nagsinungaling si Imogen, sinasabing wala si Maurice, at pagkatapos ay inanyayahan ang mga opisyal na pumasok. Nilapitan nila si Ryan at tinanong ng ilang katanungan. Ipinakita ni Ruiz kay Ryan ang isang litrato ng isang batang lalaki at tinanong kung nakita na ba niya ito. Sa bigat ng kanyang mga kasinungalingan, sinabi ni Ryan na ang bata ay nagpapaalala sa kanya ng isang kaibigan na yumao na. Gustong makilala ni Ruiz si Maurice, ngunit pinakiusapan siyang maghintay, at inalok siya ni Imogen ng sopas. Pagkatapos, lumabas siya upang ipaalam sa mga bisita ang sitwasyon. Habang iniinom ni Ruiz at Gallio ang sopas, dumating si Maurice. Tinanong siya ni Ruiz, at habang kumakain, ipinakita ni Ruiz ang litrato ng bata sa mga bisita. Nagtatanong kung may nakakakilala rito. Matapos ang interogasyon, naupo si Detective Ruiz upang samalo sa kanila sa hapunan. Samantala, nakipag-usap si Imogen sa isa sa mga bisita. Dumating din si Alice at humingi ng tubig kay Imogen. Dinala siya ni Imogen kay Ryan. Ngunit nang tawagin siya ni Imogen na Jack, nagsimulang magsuspecha si Alice at tinanong siya ng ilang mapanuring tanong. Habang paalis na si Gallio, nagsimulang kumain si Alice ng ilang pagkain na inihahain. Agad na pinigilan siya ni Ryan. Alam ang tunay na laman ng pagkain. Habang patuloy na kumakain ang ibang mga bisita, patuloy sa pagtatanong si Detective Ruiz sa mga bisita, at ang tensyon sa silid ay lalong tumataas habang lahat ay nagsisimula ng magsalita ng sabay-sabay. Sa kusina, naghahanda si Ryan ng blood soup. Sinusubukang manatiling kalmado. Sinabihan niya si Alice na umalis, at nang magtanong ito tungkol kay Jack, nagsinungaling si Ryan. Sinasabing si Jack ay nasa UK at hindi na babalik. Ngayon ay nagsususpecha na si Alice, kaya nagpa siya itong umalis. Ngunit halatang balisa sa nangyari. Habang papaalis si Alice, biglang nasira ang kanyang kotse, at dumating si Maurice para tumulong. Balik sa hapunan, inihain ang susunod na putahe sa mga bisita, at masayang kumakain si Detective Ruiz kasama nila. Hindi alam ang totoong laman ng pagkain. Makalipas ang ilang sandali, tinanong ni Ryan si Imogen tungkol kay Greta, isang dating empleyado na umalis sa ahensya. Ang malabong mga sagot ni Imogen ay lalong nagpataas ng kaba ni Ryan. Samantala, naghihintay sa labas si Alice, kinakabahan at hindi sigurado sa mga nangyari. Habang naghahanda si Ryan ng putahe gamit ang dila, napansin niyang panas na ito. Agad na nag-isip si Imogen ng paraan at iminungkahi ang paggawa ng dessert na gawa sa dila dahil wala nang ibang pagpipilian. Nag-alinlangan si Ryan, ngunit pumayag din. Alam niyang kailangan nilang panatiliin ang kanilang pagkukunwari. Dumating muli si Alice. Kasabay ng pagtatapos ni Ryan sa paghahanda ng dessert, inihain niya ito sa mga bisita, ngunit sadyang hindi niya inihain ang dessert na may dila kay Detective Ruiz. Sa halip, lihim siyang nag-abot ng isang note kay Ruiz. Sinasabing magkita sila sa banyo. Nang mabasa ni Ruiz ang note, nagtungo siya sa banyo, kung saan naghihintay si Ryan. Nahalatang balisa, ibinunyag ni Ryan kay Ruiz na alam niya kung ano ang nangyari kay Joss. Ipinahayag niya na pinatay si Joss at ang karne na kinain ni Ruiz ay kay Joss. Nabigla si Ruiz at agad na nagsuka. Napansin ni Imogen na may mali, ngunit sinabi ni Ruiz na ayos lang siya at bumalik sa hapunan.
Sa halip na umalis, nagpa siya si Detective Ruiz na magsiyasat pa. Tumungo siya sa lihim na silid, ngunit naiwan niya ang kanyang telepono sa kabilang silid, kaya't ipinakiusap niya kay Ryan na kunin ito. Habang kinukuha ni Ryan ang telepono, pinuri siya ng mga bisita sa inihain niyang pagkain. Sinasabing hihiling sila ng isa pang hapunan mula sa ahensya. Napansin ni Maurice na parang wala sa sarili si Ryan at tinanong kung saan ito nagpunta. Nagsinungaling si Ryan. Sinabing lumabas lamang siya para magyosi. Nakuha ni Ryan ang telepono ngunit hinarang siya ni Imogen. Nakipag-usap at pinatagal siya. Samantala, sa lihim na silid, nadiskubre ni Detective Ruiz ang nakakakilabot na eksena, ang patay na katawan ni Alice. Lumabas na pinatay siya, at ginamit ang kanyang dila sa dessert bilang isang baluktot na paghihiganti para sa panas na dila. Bigla, dumating si Maurice sa lihim na silid, at nang matanto niyang alam na ni Ruiz ang lahat, pinatay niya ito. Pagdating ni Ryan, nadatnan niyang nakatayo si Maurice sa ibabaw ng bangkay ni Ruiz. Magkasama nilang itinago ang mga ebidensya. Ibinuhos ang natirang gravy sa isang hukay, at dinurog ni Maurice ang mga bahagi ng katawan. Si Imogen, malamig at tuso, ay nagpadala ng email sa kapatid ni Detective Ruiz, na tinatakpan ang kanyang pagkawala. Kinabukasan, nagising si Ryan at lumapit kay Imogen, na sinabihan siya tungkol sa kanyang susunod na trabaho. Pagkatapos, iniabot ni Maurice kay Ryan ang isang GPS tracker. Habang naghahanda si Ryan na umalis patungong London, tanggap na ang kanyang kapalaran. Naupo siya sa isang bar sa paliparan. Isang kapwa manlalakbay na nagngangalang Barry ang nakipag-usap sa kanya, at ipinakilala ni Ryan ang sarili bilang Jack. Ganap na tinatanggap ang bago niyang madilim na pagkakakilanlan at ang masamang landas na kanyang tinahak. The End.